araw Olongapo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 22, 2013 at narito ang mga pangunahing balita sa Batangapo News TV. Bagyong Maring, nanalasa sa Olongapo. Virginia Beach City Delegates, bumisita sa Gapo. 62nd Suite City Councilor Noel Atienza. Biyaheng Gapo, bibisita sa By the Sea Resort Hotel. Olongapo City, sinalanta ng Bagyong Maring. Narito ang ulat ni Cathy Mancao Ramos. Halos isang linggo nang nananalasa ang Bagyong Maring sa Pilipinas at 13 sa 17 barangay sa Olongapo ang lumubog sa tubig dahil sa walang hintong pag-ulan. Ang ilan sa mga ito ay lagpas tao ang baha. Sa ibang bahagi ng Olongapo, maraming puno din ang natumba, pader na gumuho at mga bahay at sasakyang nalubog sa baha. Agad namang inatasan ni Mayor Roland Paulino ang lahat ng kawani ng lokal na gobyerno sa pagtulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo. Inasikaso naman ng City Social Development Office ang mga kababayan nating inilikas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain, malinis na inumin, mga gamot, kumot at iba pa. Sa Barangay Kalaklan, isang batong kasinlaki ng minivan ang gumulong sa isang bahay at maaari pang tuluyang gugulong pababa ng National Highway kung kaya't nagkaroon ng evacuation sa naturang lugar. Ginagawa na ng paraan ng ating rescue team para ito ay pigilan. 2 katao naman ang nai-report na nalunod sa Old Cabalan at West Bahak-Bahak. Narito po ang ilang mga larawan at video clip na nakalap ng Batangapo News TV mula sa ating mga Olongapeñong netizens. Ngayon halimbawa, may typhoon signal tayo at talagang medyo critical na ang tubig sa ating ilog at malakas ang buhos ng ulan. Unang-una, kailangan naghahanda tayo para, hindi lang para sa ating mga sarili, pero para sa ating pamilya. Maghanda tayo ng emergency bag, kung saan nandyan yung mga pagkain, damit, tubig, pati mga importanteng dokumento. Tatandaan po natin, hindi po pwede na matigas ang ulo natin. Mas marami napapahamak na kababayan natin dahil sobrang katigasan ng kanilang ulo. Kapag sinabi na ng ating barangay na kailangan ng magpa-evacuate, sumunod po tayo, magpa-evacuate po tayo. Mula dito sa Rescue Post ng Barangay Santa Rita, Cathy Mancao Ramos nag-uulat para sa Batangapo News TV. City Health nagbabala tungkol sa dengue, chikungunya at malaria ngayong panahon ng tag-ulan. Narito ang report ni Arlene De La Rhea. Nagbigay babala si Dr. Roderick Bustamante ng City Health patungkol sa mga sakit na maaring makuha ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ay ang dengue, chikungunya at malaria na mula lahat sa kagat ng lamok. Pinapayuhan ang lahat na panatilihing malinis ang paligid at iwasan ang pag-iimbak ng tubig para di mapamugaran ng lamok. At kung may mga sintomas na nararamdaman tulad ng lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, pagsusuka, pagkahilo at panghihina, ay mas mabuting magpatingin na sa doktor. Ayon kay Dr. Bustamante, huwag nang hintayin pang lumala ang sakit at magtungo agad sa pinakamalapit na health center o sa mismong City Health. Kaalinsunod ng programang Iwas Dengue at Chikungunya ay binigyang parangal ng City Health Office ang James L. Gordon Memorial Hospital at ilang barangay sa pagpapatupad ng mga programa patungkol sa pag-iwas sa iba't ibang sakit. Para sa Batangapo News TV, Arlene De La Rhea nag-uulat. Masiglang sinalubong ng mga opisyalis ng Olongapo sa pangunguna ni Mayor Roland Paulino ang mga kinatawan mula sa Virginia Beach, USA noong nakaraang August 16, 2013. Kasama sa delegasyon ay sina Warren Harris, Virginia Beach Economic Development Director, Ron Villanueva, State Delegate of Virginia, at Roy Estaris, CEO President ng The Travel Club. Nagkaroon ng maikling pag-uusap si Mayor Paulino at ang mga delegado ng Virginia Beach ukol sa posibilidad na maging sister city ng Olongapo ang naturang syudad. Ayon kay Mayor Paulino, nagkaroon ng positibong resulta at malaking tulong ang maaaring ibahagi ng nasabing pag-uusap. 10 estudyante mula sa Center for Excellence ang bibigyan ng scholarship ng Virginia Beach City.
Matapos ang courtesy call, ipinasyal ni Mayor Paulino ang mga delegado sa mga commercial areas sa Olongapo, Subic Bay Freeport Zone at Center for Excellence School. Binigyang pansin ni Mayor Paulino ang mga hinaing ng mga vendors sa palengke. May report ang ating kasamang si Ray Toledo. Pinulong kamakailan ni Olongapo City Mayor Roland Paulino ang mga iligal na nagtitinda sa East Bahak Public Market upang mapakinggan ang kanilang mga hinaing matapos tumanggi ang mga ito sa isinasagawang clearing operation. Binigyan ni Mayor Paulino ng pagkakataon ang manumumuno sa bawat grupo upang marinig ang kanilang mga hinaing at mungkahi ng mga ito. Ipaniliwanag ni Mayor Paulino na ang paglalagay ng paninda sa daan at sidewalk ay bawal at ito ay nakakapagdulot ng abala sa mga mamimili. Dahil sa hindi ganong kadali mabigyan ng solusyon ang mga issue, nanawagan ang puno ng lungsod na sundin muna nilang lahat ang mga patakaran bago sila magreklamo. Dahil ang lahat ay idadaan sa masusing pag-aaral at hihintayin pa ang imumungkahi ng mga advisors at abogado ng siyudad ng Olongapo. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo po nag-uulat. Ang bilin sa akin ng aking mga magulang ay bigyan ng isang totoong paglilingkod ang ating bayan. Yan po ang aking ginagawa ngayon mula 2001 hanggang sa kasalukuyan. Una kong gagawin sa aking paglilingkod ay ang pagsusulong ng isang resolusyon para ipagbawal ang paggamit ng plastic. Kakausapin natin ang mga negosyante para tulungan tayo may sakatuparan ang ating nilalayong. Ang pagbibigay po ng magandang pwesto at oras para sa ating mga ambulant vendor. Hindi po kung saan lang sila ilalatag, kailangan natin silang bigyan ng regulasyon para po sa kabuhayang maganda. Ang ating utang hindi po dapat natin ipasawalang bahala dahil ito ay dapat nating bayaran. Bilang isang pinuno ng bayan, ako po ay magsusulong ng resolusyon para bigyan ng luwag ang ating city government sa pagbabayad ng utang. Ngayon po ay natupad na namin ang aming pangarap. Tutulong po tayo maibigay sa tao ang tamang paglilingkod. Katulong po ni Mayor Roland C. Paulino. Sinimula ng DILG, DOLE, sa pakikipagtulungan ng opisina ni Mayor Roland Paulino ang Batas Kasambahay o Domestic Workers Act, RA 10361. Layo ng batas na ito ay ang pagpaparehistro at pagpapaliwanag sa mga domestic workers kasama ang mga employer nito ng kanilang mga karapatan pati ang responsibilidad ng mga employer para sa kanilang mga kasambahay. Ilan lamang sa mga mahahalagang karapatan ng isang kasambahay ay ang pagkakaroon ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Sinuportahan naman ito ni Mayor Roland Paulino at inaanyayahan ng lahat ng mga kasambahay at mga employer nito na magparehistro sa Public Employment Service Office. Sa mga nais pong magparehistro, maaari po kayong magpunta sa himpilan ng peso o tumawag sa numerong 222-4541. Barangay Emergency News Patrol inilunsad. Nagbabalita si Binibining Sheila Sambilyon. Inilunsad kamakailan ang Barangay Emergency News Network o BEN sa pangunguna ni City Councilor John Cortez, Committee Chairman ng Traffic Management, at sa pakikipagtulungan ng Olongapo City Rescue Team, City Government Officials, Barangay Officials at Radio Groups. Ang BEN ay isang samahan na voluntaryong tutulong at aagapay sa pamahalaang lungsod at magsisilbing tagapagbalita ng mga emergency, kalamidad at disaster na pangyayari sa bawat barangay sa Olongapo. Ibinahagi naman ni DRRMO Head Angie Layug ang kanyang mga karanasan sa tamang pagresponde sa oras ng kalamidad. Nagbigay din si Ginoong Layug ng ilang tips ukol sa tamang pagbibigay ulat at pagpapakalat ng mga impormasyon. Ito po si Sheila Sambilyon, nag-uulat para sa Batanggapo News TV.
Samahan nating muli ang ating kaibigang si David Bayarong sa kanyang pag-iikot sa Biyaheng Gapo. Nandito tayo sa isa sa pinakapopular na destinasyon dito sa may Barangay Barreto. From your lolo, your nanay, ikaw siguro, at siguro sa magiging apo mo rin. Dito gaganapin ang party nila. Nandito tayo ngayon sa By the Sea Resort Hotel. Ang By the Sea Resort Hotel ay may 52 rooms na siguradong marirelax kayo. Ang kanilang comfy bed at magandang tanawin mula sa kanilang veranda ang binabalik-balikan ng mga turista nila. A good wind coming in, it's very nice, malamig, and what can you say? You're on a balcony and then in front of the beach. By the Sea started out as native restaurant. So we started in 1985, tapos we had 3 rooms. So, nung nag-start kami, yung aming pangalan is By the Sea Hotel and Restaurant. Ano lang kami noon, mga 303 square meters. So, ang binabalik-balikan talaga sa amin, ang tawag namin dito is yung Eat All You Can Mongolian Barbecues. Dahil super relaxing dito sa By the Sea Resort Hotel, nandito tayo ngayon sa kanilang Mongolian Barbecue Night, which is every Friday from 6 to 9 p.m. Matitikman mo na from all the vegetables and also yung meat section nila and mga special sauces. They will stir-fry it for you just for your taste. So let's go, tikman na natin to. So, bibigyan na natin to sa kitchen so they can stir-fry it a bit more para matikman na natin kung gaano kasarap to. Let's go! Yan! Woo! Ito na yung ginawa ko kanina. Matitikman na natin siya. So it's only for 275 pesos. So eat all you can na yan. It's the longest running Mongolian barbecue in town. So ano yan, kilala kami for that. It's been running for like mga 2 decades na yan. So, Only for 275 pesos. Talaga nga naman, ang By the Sea Resort is your home away from home dito sa Olongapo City. From their amenities, their wonderful food, and syempre, yung napaka-relaxing nilang bed sa may mga rooms nila, no? So, mga batang gapo, punta na kayo rito, especially every Friday night from 6 to 9 p.m. para sa kanilang Mongolian Barbecue Buffet, and from Thursday to Saturdays para sa kanilang live entertainment. So, mga batang gapo, sana susunod, samahan niyo ulit ako dito sa Biyaheng Gapo. Tara, punta tayo sa ibang lugar. Let's go! Woo! Saan kaya tayo pupunta susunod? Ito. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito ang mga schedule ng local and overseas recruitment activities mula sa Public Employment Service Office. Narito naman ang mga free livelihood training schedules na galing naman sa ating livelihood office. Nasaksihan niyo po ang mga pangunahing balita sa nakalipas na isang linggo. Para sa Batang Gapo News TV, hanggang sa susunod na linggo, Abigail Gracia Legaspi ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!